Yan, good morning once again. Another ikot-ikot with our Dynamax unit na pinatest sa atin. So lagay natin sa speed 2. So yun, okay naman ang kanyang handling. Medyo lang namasayad sa akin yung center stand. Siguro para sa akin i-adjust ko yung nito, yung gulong sa 130. Dito sayad dito ayun, ganyan to guys ayun bagal ko na lang sayad yung kaliwa. Yung kanan medyo mas mataas talaga kanan kasi wala dun yung yung tapakan yung para sa pag magsi-center stand ka. So yun ang kagandahan dito, basic na lang yun guys, at hindi naman kayo liliko siguro ng ginagawa ko. Kung liliko kayo ng ganun better parehas tayo ng gawin, mag-adjust ka ng konti pa sa sa gulong or tanggalin mo na yung center stand o okay, so yun lang muna guys, thank you. Checkpoint, tumirik ako natamaan ng aking sapatos yung brake. Yan ang maganda rito guys, kasya yung sapatos ko, size 11 ayun. And so magandang umaga po ulit sa inyo. Testingin ko naman po ito ng mga downhill and uphill. Ayun, ito kanina pa to hindi maintindihan ko saan pupunta. Okay, kasi dito po sa lugar na to meron pong medyo nakikita nyo kung diba kasi ang visual ng nasa GoPro, nasa camera natin. Pero papakita ko sa inyo hanggat maaari. Excuse me. Excuse me. Si kuya galing tumawid Okay, unahin ko muna yung cruise control ulit, tapos yung uphill, ayun ang taas niya, kaya pagka buwelo yan, tapos bulusok ko yan kung gaano kabilis ka dyan. Pero dahil may limiter tayo, ang ganda lang yan. Okay, set natin ng 20, basta 20 plus para hindi naman masyado mabagal. Kaya lang may humps pa dito ayun, nawala na pala. Meron pa pala, ayun. So ayan, narinig niyo yung motor. Ayun kung gaano kataas yan. Ayun, tingnan niyo po kung gaano katirik. Tirik tuloy, tarik. Okay, dito, hintuan ko to dito. Tingnan niyo po kasi pag may brake sensor kayo, pagka pumreno kayo ng ganyan, sa iba po, hindi siya gagana. Ayan, hindi siya gagana. So ibig sabihin, kung ikaw naka-brake sensor na ganyan, testing ko, papakita ko lang sa inyo ang diskarte, ayan, so kahit dahil naka-brake ka, ayaw mandar. So ngayon, ito po, kahit bitawan ko, hindi siya bumababa. Kasi nga po, dun sa nag-a-assist yung hub niya, yun nakagandahan niya, So ngayon, dun tayo sa traction control, sa cruise control, ayan. So 30, ayan, di na ako pumipiga guys. Ayan, so kahit na pababa, tingnan natin kung bubulusok siya. Ayan, nagpipigil siya, pumipigil siya. Ayan, pumipigil siya. Dapat yan medyo lusong na yan, di ba? Kahit pa paano bubulusok siya. Pero tingnan nyo, para siyang nag-engine brake. Yun ang maganda doon. So dahil pinreno ko na siya, wala na ulit siya, di ba? So balik ulit sa kung paano yung the usual normal driving niya. Okay, tabingi yung truck
So nasa speed 1 lang tayo. Okay, so gagawin ko, babalik naman tayo. Tingnan natin yung sa oras na lang natin. Pwede nyo makita. Ayokong damaan dyan, baka mabutas pa yung gulong. Tingnan natin. Oh, medyo baka maraming ano eh. Okay, balik tayo. Actually dapat dun pa lang ano. Ayun, iwasan ko lang to. Okay. Ayan, senyas tayo. Okay, bulusok tayo. Okay, 1, 2, and 3, go. Number 3 ko na kasi makakapusin tayo ng ano. Nakasignal pa si kuya. Kuya ng kalsada. Yun, bulusok ulit tayo ng ano. Number 3 yan. Pero huwag yung gagawin yung masyadong hirap na taas. Nasa number 3 kayo. Persado yung ano nun. Ayan no, kasabay natin yung Aerox. Number 4 na ako para umahon pa. Balik ako sa 3. Ayan, bulusok. So braking system, ayos naman. Papatalon siya. Okay, ayos naman ang braking system niya. Medyo papalapatin ko pa yan. Kasi parang ano pa eh, bago pa talaga siya. Hindi masyadong ano, naipepreno ng baon. Kasi doon mo makikita rin kung gaano kakapit ang ano, yung nag-heavy ano ka na, heavy brake ka na. Kasi pagka konti-konti, yes, kakapit yan guys. Pero pagka yung malakasan na or mabilisan na, pwedeng lumusot yan. Bakit? Sa temperature. Pag sobrang init din yan, pwede rin siyang ano, lumusot. Pag sinabing lumusot, pag preno mo wala, ganun siya. Minsan kailangan mong bombahin para mag-circulate yung ano, brake fluid at pumush, no? Parang yung mga master, ano, brake master ng mga ano dati, mga jeep, binubomba bago po puminto yun. Kabisado na nila yun kung kailan yung paghinto. Kahit sudden brake, ang bilis nun, diba? Kaya yan ang mga basic, or should I say, dapat mo rin malaman, no? Hindi kasi lahat ano yan, na babase ka sa kung ano yung specs ng isang ano, ng isang motor, ng unit, ng e-bike. Kasi depende pa rin po yan kung paano mo siya gagamitin. And then syempre dito sa atin sa Pinas, tropical na weather. So yung mga gulong, hindi siya basta-basta porket mahal, eh yun na yung gagamitin mo. Subok, eh pagka tropical weather sa ibang bansa po kasi nag-snow, di ba? Tapos yung iba, extreme naman yung init. Kanya like Dubai, di ba? Mga ganyang may disyerto. Kaya ayun, it all depends talaga sa iyong ano, pagkakakilanlan din. But ano, hindi ako mandar dun kanina pagka lubak ko na tatamahan yung sapatos ko, yung ano, may nilakaw ng sapatos kasi mamaya ay pupuntahan tayo. So ayun lang po muna guys, for today's video. Yes, for today's video, yung uphill lang pinakita ko, saka yung brake sensor na may assist ng hub, no? So no need to worry na nakakabit ng brake sensor mo. And then nakita ko naman yung brake sensor sa ilalim, kasi pagka nag-ulan yan, normally sa baha, no, pag nabasa yun namamatay yung ano, hindi mo mapaandar. Pero mas quality yung ano niya, yung switch niya, yung sensor niya sa baba. Yung switch, actually brake switch yan, hindi naman brake sensor, no? Ayun. Anyways, ayun lang. Maraming salamat. Kita-kits tayo ulit sa mga iba pang mapag-anuhan ko. Sisilipin ko pa. So, thank you. Ayan o, meron na rin tayo dito sa Japan guys.